Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Lalong mapipiko nito. Bakit? Ay inilabas na. Kanina nakita natin yung picture at saka video. Yung mga officials ng Bureau of Internal Revenue pumunta na ng Senado. Tinurn over na sa Clerk of Court. Sa Clerk of Court ng Impeachment Court ang mga BIR tax records. Ilang boxes yung daladala, kulay pula. Ilang boxes ba yon? Dinala na sa Senado, tinurn over na sa Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Ano ang mga laman noon? Ang laman noon, yung mga tax records ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Matindi yun, mga kabunyog. Bakit? Siyempre, doon pa lang makikita mo na. Makikita mo dito, kapag ibinangga mo, ibig sabihin, makikita yung mga assets ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, mga ari-arian. Makikita rin yung mga deposito sa bangko, kung ilan-ilan bilyon yan. Tapos titingnan mo, nagbabayad ba silang mag-asawa ng tamang tax? Doon pa lang, posibleng magkaproblema na sila. Posibleng magkaproblema na sila. O kaya, may mga binabayaran silang taxes na mga assets at properties pero hindi nakadeclare naman sa SALN. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ano ito? Dito na. Yan na yung magiging problema ni Sara. Yan na yung magiging problema niya. Kasi, doon kasi sa Justice Committee hearing, hindi naman pinabuksan yun eh. Sinubpi na ng Justice Committee ang BIR. Dinala rin naman ng BIR yung mga green boxes. Pero, sabi ng BIR na umattend, yung commissioner mismo ng Bureau of Internal Revenue, ito po, nag-comply po kami sa subpina, pero nasa sa inyo na po kung bubuksan ninyo ito. Pero hindi po kami ang magbubukas nito. Kasi bawal sa amin na pabuksan itong mga tax records. Ang pwede lang mag-order sa amin na pabuksan ito ang presidente ng Pilipinas. Ayan. So ngayon ang nangyari, sinubpi na ng impeachment court ang BIR. Humingi ngayon ang BIR ng approval galing sa presidente. Kailangang aprubahan ng presidente kung isusurrender nga ba nila ang mga tax records ng concerned individuals na hinihingi at bubuksan ba ito. Nag-comply na ngayon ang BIR. Bakit? Pumayag ang presidente. Ayon kay Yussi Claire Castro ng Palasyo, hindi daw hahadlangan ng presidente ang paghahanap ng katotohanan tungkol sa mga aligasyon ng anomalya kay Sara Duterte. Kaya pumayag ang presidente, pinirmahan ito, naglabas ito ng isang order na pumapayag sa BIR na isurrender ang mga bank records ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Kaya yan na mga kabunyog. Pero hindi pa yan ngayon mabubuksan. Doon pa yan sa unexplained wealth. Ngayon kasi confidential funds pa lang ang pinag-uusapan. Pero sigurado na tayo dito mga kabunyog, ang laman ng mga BIR tax records na yan, siguradong matindi. Pinipilit yan. Hinahadlangan yan nila Mans Carpio noon. Sa Justice Committee pa lang, hinaharangan nila yan na wag mailabas. Pero hindi naman pwede. Sa Justice Committee, naharangan nila yan. At ang Justice Committee naman ng House, hindi na rin nagpilit. Pero pagdating sa Senado, hinarangan din nila yan. Kaya lang, naglabas na ng ruling si presiding judge, Chis Escudero. Ang desisyon ni Chis Escudero, pwedeng pagbigyan yan. Ngayon, ang BIR para makasigurado, hindi lang subpina galing sa impeachment court ang hiningi nila. Kailangan ang presidente mismo mag-order. At ang ginawa naman ng presidente, nag-approve ng presidente, breaking, Marcos Jr. OK's release of Sara Duterte tax records. Yun. Kaya pala nagwawala na naman sa dahig si Sara Duterte, Nakikita nyo, nagmi-meltdown si Sara Duterte doon sa dahig, mga kabunyog. Ang mga speeches doon ni Sara Duterte.
Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Nerty Agoncillo, baka question na naman ito yon sa Supreme Court. Ano yan? Kahit pa-questionin yan sa Supreme Court, hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema dyan. Ang ibig sabihin, maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para bawalan ang BIR at bawalan ang impeachment court na gamitin yung tax records. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? So ito na yung mga makikita natin. Makikita na natin, kanina nakita natin sa picture, dumating na yung mainstream media, na cover na nila yung balita kanina, dumating na sa Senado yung mga representatives ng Metrobank at BDO. Dalawang malalaking bangko, dala-dala na nila yung mga kinatawan nila, sinubmit na sa impeachment court, sa clerk of court, yung mga hinihinging yung mga hinihinging bank records ni Sara Duterte. Kaya yan mga kabunyog, bank records, dala na kanina, galing BDO at saka Metrobank. Ay grabe pala yan mga kabunyog. Talagang, ewan ko lang sa taong bayan kapag nakita yan. Maniniwala pa ba ang taong bayan kay Sara na ito nga ay mahirap? Maniniwala pa ba ang taong bayan na ang mga Duterte nga ay mahirap? Kapag nakita nila ang bilyon-bilyon na mga deposito sa mga accounts nila, tapos ang mga DDS ba na panatiko sa mga Duterte, maniniwala pa ba sila pag nakita nila yun? Sigurado kasi ang laman ng mga bank records na yan, bilyon-bilyon yan. Tapos makikita mo rin sa kanilang tax records, marami silang hindi binabayaran na buwis. Mga officials kayo ng bansa, matagal na naging vice mayor, mayor, tapos vice presidente, tapos may mga hindi kayo binabayaran na tax record, na mga taxes. Matindi yan. Tapos sasalin ninyo statement of assets and liabilities and net worth, hindi rin nakadeclare yung mga assets. Samantalang grabe ang deposito sa bangko. Naalala nyo mga kabunyog, mga kababayan, doon sa Justice Committee hearing sa Kamara, doon, hindi nakita doon sa Justice Committee hearing yung mga hindi dineclare ni Sara yung cash on hand at cash on bank. 'Di ba? Yun yung isang controversial doon sa salin ni Sara. Walang cash on hand at cash on bank. Pero pag nakita mo ngayon doon sa mga bank records ng Metrobank, BDO, BPI, kung saan-saan bangko, na napakarami ng pera ni Sara Duterte, tapos hindi nakadeclare yon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, wala na. Wala na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, mapipikon si Sara dito kay PBBM kasi inaprubahan ni PBBM na ilabas na ng BIR ang tax records ni Sara. Bakit kasi kailangan pa ang approval ng presidente? Yun po ang nasa batas. Yun po ang nasa batas. Gusto Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.